Mga kaibigan, kamusta? Nandito si VIYA, nakita nyo na ba? Palagi kong nararamdaman na pinagmamasdan nila ako at alam na ng lahat kung nasaan ang aking bodega. Alam ng mga taga-subaybay lolo na hinahabol ako kaya kailangan kong lumipat agad dahil minamasdan nila ako. Kaya naisipan kong lumipat agad at kailangan ko ng sasakyan, van o truck para dito. Alam mo, dahil mahal lahat, nag-auction ako at binili ko ang pinakamurang van. Eto ngayon, wala akong maintindihan tungkol daw sa fast food, tungkol sa burger, si McDo, hindi ko rin maintindihan. Parang van ito ng McDonald's at pinakamura sa auction kaya ito ang binili ko. Kung gusto nyo ang segment na bumibili ako ng kotse sa auction nang hindi nakikita, mag-subscribe at mag-like kayo. Matagal na rin mula nang huli akong bumili ng kotse sa auction na may kaugnayan sa lumang McDonald's o katulad nito. At ngayon, kailangan nating hanapin ang abandonadong van na ito na talagang kailangan ko. At syempre, ang meron lang ako ay mga coordinates, wala nang iba. Ganun talaga gumagana ang mga auction ng mga abandonadong sasakyan, alam nyo na yan. Hahanapin natin yon at titingnan natin kung ano ang nabili ko. Ito na ang pinakamurang van sa halagang 50,000 rubles. Kaya heto na siya. Ito ang totoong abandonadong van ng McDonald's. O baka hindi talaga McDonald's. Cameraman, halika, tingnan mo. Ito ang kailangan ko para lumipat sa McDonald's. Basta McDonald's lang. Yung letrang M ay kakaiba pero totoo, parang abandonadong van ng McDonald's ito. Matagal nang wala sila sa bansa kaya ibinebenta ng mura ang mga van na iniwan. Totoo bang may van ang McDonald's noon? Hindi na mahalaga. Makakatulong sa akin ang bagay na to para mailipat, madala ang buong base ko sa bagong lihim na lugar. Ang ganda ng sasakyan nito, grabe, 50,000 rubles lang. Totoo, anong klaseng sasakyan to? Hindi ko maintindihan. Komento nyo kung alam nyo or eksperto kayo. Grabe, walang hood o iba pa. Mas maganda pa ito kasi dito, bukas agad lahat at pwede mong ayusin o kumpunihin, may gamit pa kasama. Sana hindi ito ang susi ng ignition, pero hindi naman talaga ganun kaimportante yon. Mga kaibigan, sa halagang 50,000 rubles sa auction, nakahanap kami ng ganitong inabandona na van at gusto kong sabihin na talagang maluwag ito. Pero tingnan nyo, may iba pa doon. Nakita nyo ba ang flashlight ko? Oh, ayan. Ngayon, mas klaro na. Grabe mga pare, totoong McDonald's ito sa gulong. Abandonadong McDonald's truck. Oh, tingnan nyo, dito siguro sila naguhugas ng kamay at gulay para sa mga burger. Uy, tingnan mo, may nakasulat dito na practice workplace hygiene. Ibig sabihin kailangan sundin ang kalinisan sa trabaho. Lahat nakasulat sa Ingles dahil banyagang kumpanya ang McDonald's na sa totoo lang hinahabol ako. Mga kaibigan, kung hindi nyo maintindihan kung ano ang sinasabi ko at kung bakit ako paranoid, pwede kayong gumamit ng clue at panoorin ang nakaraang video na sino ang humahabol sa akin at ano ang nangyayari dito. Tingnan nyo, may mga burger dito, pwede kang gumawa. Siguro ito yung mga sikretong pampalasa, hindi ko alam. Ayun, matagal nang inabando na itong van na to. Pero sa tingin ko, uy, mantika para magluto ng burger at may kawali pa. O tara, tingnan nyo, may mga tray, mga lalagyan. O dito nilalagay yung mga inumin, siguro. O, McDonald's, grabe. Dito niluluto yung fries. Pakinggan nyo, kompleto dito lahat ng kailangan para makakagawa ng burger ngayon na. Siguro, hanapin ko. Tingnan mo. Operator, nakita mo lahat dito. Haha. Grill at lutuan. Basta alo burger. Yung mga burger natin na pwedeng lutuin, paborito ko ang cheeseburger na may bacon. Kayo, ano paborito nyong burger? Comment nyo. Gusto ko lang malaman para sa inyo alin ang mas masarap. McDonald's, KFC o iba pa. Alin sa mga kainan ang pinakamasarap para sa inyo?
I-comment ang sagot nyo habang magluluto ako ng sariling espesyal na burger. Sana sapat na lahat ng ito para sa akin. Siyempre, sapat yan. Kailan ba kinulang? Ayos to. Ito ang gusto ko. Sa 50,000 rubles, hindi lang van, kundi parang mobile McDonald's na rin ang makukuha mo. Narito ang gabay sa pagluluto ng burger sa McDonald's. Kailangan munang ihanda ang tinapay, magdagdag ng gulay, ilagay ang burger, ibig sabihin yung patty, at natapos na. Ayos, may tinapay na ako, siguro ihanda ko na ito. Nako, sa tingin ko, okay lang iprito ito. Ayos, sige, ilalagay natin to dito at bubuksan, tapos bahala na kung paano maluluto ang lahat. Teka, baka masunog. Para hindi masunog, lagyan ng mantika. Mantika naman to, nakalagay oil, ibig sabihin mantika. Ilalagay na natin to dito ngayon. Ayos na. Oh, ha. Ayan, umingay agad, kumulo ka agad. Oh, pakiramdam ko tunay akong kusinero. Oh, ang ganda ng takbo nito. Ha. Ayos to. Pakinggan mo. At ano pa ba ang kailangan nating ihalo dito? Ano pa? Para makagawa ng burger. Oh, pareho agad may keso. Ang astig dito natin ilagay. Ha, grabe. Alam ko hindi masyadong nakakain ito, pero ipiprito naman natin kaya mamamatay ang mga mikrobyo. Ayos na. Ang mahalaga, wag lang masunog. Magkakaroon ako ng una kong burger, lagyan natin ng sikretong pampalasa. Ha, ayos. Teka, anong burger yan kung walang Coca-Cola? Oo, nahanap ko tong baso ng McDonald's, pero kailangan palagyan ng Coca-Cola. Baka may natira pa pero wala na. Tingnan mo, sira na lahat. Basag na yung original na Coca-Cola, pero hindi pa naubos tong isa. Oh, haha, buo pa. Ito ang kailangan natin. Ay, grabe, dahan-dahan, ay sunog. Nako, hindi namamatay ang apoy. Haha, grabe, hindi namamatay ang apoy. Nako, tabaya mukha. Operator, anong ginagawa mo dyan? Lumabas ka, tumulong ka, may sunog, tingnan mo. Uy, nasusunog na ang mga burger. Nako, grabe, bakit ka nakatayo lang dyan? Tumulong ka mag-apula ng apoy. Nasusunog ang mga burger. Uy, nasusunog ang mga burger. Nako, nawawala na sa kontrol ang lahat. Nako, lahat ay nasusunog. Nasunog ang burger ko. Nako, mga tanga-tangang tray. Uy, grabe, may natira pang burger. Tapos grabe, umuusok pa ng ganito. Grabe. Ayos lang, sige, nasa na yung patty? Nakikita mo ba? Uy, ganito. Ayan, bon appetit. Handa na ang pagkain. Grabe, sa McDonald's, sa gulong, muntik na talaga akong mapahamak. Oo, grabe, ayos lang. Ngayon, wala na talaga akong pakialam sa mga burger na yan, sa lahat ng yan, ang pinaka-importante sa akin. Kailangan ko talagang lumipat, kaya kahit ano pa, aalisin ko talaga lahat ng gamit sa kusina at itatapon ko. Sa totoo lang, hindi ko pa rin maintindihan kung anong klaseng sasakyan to at nasaan. Paano ba to? Nakita naman natin ang makina. Ayun, nandun ang makina. Dito lahat sa harap, parang ang labo talaga. Sa totoo lang, para sa 50,000 rubles mo, at least sa auction nakuha mo na ang coordinates, nakuha mo na ang mga dokumento. Ayan, tugma lahat ng numero. Ayos naman, ibig sabihin maayos ang papeles. Yung muntik ng masunog, ibang usapan na yon, hindi na mahalaga yon. Sige, nasa ng mga susi? Tingnan mo, bago pa lang ako dito, may sunog at parang may natunaw na delikado talaga itong McDonald's at food truck na kusina sa gulong. Kaya ayun naibenta siya ng sobrang mura, wala talagang may gusto nito hanggang sa umalis si McDonald's sa atin. Ganun talaga. Oh, tingnan mo, may baterya pa, pati ito. Oh, tingnan mo, may cut-off switch pa. Oh, tapos may isa pa dito. Ayan, oh, para saan kaya to? Meron na tayo ngayon pero wala pang ground. Mahalaga may baterya na. Hanapin na natin ang kuryente at spark. Ano nga pala ang mga wire na to? Anong teknolohiya to? Sa tingin ko para to sa ignition key yung butas. Pero di ko mahanap ang susi. Baka nahulog o nawala nung nagkasunog. Hindi talaga nag-i-start kahit ilang beses. Tingnan mo, may parang button dito, may switch na hindi ko maintindihan. Pero ayan, tingnan mo, mukhang ito na yung ignition. Ayan, oh, gumalaw yung gasolina, umikot-ikot. Tapos yung ammeter gumagalaw din.
Siguro ito na nga yung ignition, pero para saan kaya lahat ng mga bato na to? May kuryente naman tayo, pero hindi ko lang alam kung para saan lahat to. Oh, haha, pati wiper gumagana, ang astig. Ayos, makakabiyahe tayo ng ligtas at komportable. Kahit wala tayong susi ng ignition, may ignition naman tayo. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng susi. Ang dami namang wire dito. Tingnan nyo, napalitan na pala ang mga spark plug dito. Ganito dati. Luma na talaga ang mga spark plug. Ganito ang itsura. Ano to? Oh, mga fuse. Ang galing. Alam nyo, kung wala kang susi ng ignition, pero may ignition ka naman, wala talagang problema yan. Mukhang hindi basta-basta nandito ang distornilyador na to. Kasi kailangan natin gamit ang susi ng ignition, i-short ang starter, pero madali lang namang gawin yon ng direkta. Heto na siya. Haha, dahan lang mahal. Kahit ang gasolina iniwan nila, sobrang tahimik. Huwag kang mamamatay. Ayos. Ayos lahat, wala namang problema. Handa na kaming umalis. Pero tingnan mo, grabe. Sobrang bilis tumaas ng temperatura, kailangan lagyan ng tubig. Nakita na namin kung saan dito pero hindi mabuksan, may problema talaga. Tara, halika dito. May nakita akong parang dati sa inidoro, ayun sa taas. Mas mataas pa. Tingnan mo, parang inidoro. Hilahin natin to, baka ito na magbukas ng hood. Opa, grabe, maglalambitin na lang ba dito? Sige, hood, McDonald's, parang lahat nabubuksan. Brute force lang pala kailangan, hindi na kailangang hilahin. Oo, tuyo na lahat, butas-butas na. May kakaibang device dito, tingnan nyo, wala talagang tubig. Kaya ganyan tumubo sa ganitong temperatura. Tara, tingnan natin, baka may makita tayong kung ano dito sa kusina ng McDonald's. Tingnan mo, may parang, compartment, sige, operator, hawakan mo ng maingat. May spare tire tayo dito, ibig sabihin rim lang, tapos isa pa na may gulong, tapos may kahoy at kung anong likido. Baka ito na kailangan natin, sana tubig o anti-freeze. Anong matututunan natin dito? Siguro, wag magluto sa loob ng kotse gamit ang langis ng makina dahil delikado yon. At pangalawa, gaya ng dati, kapag bumibili tayo ng sasakyan sa auction, kailangan talaga nating maghanda para sa pagbili. Ibinubuhos ko. Amoy nito, hindi tulad ng tubig. Sa wakas dumaloy na at napuno namin lahat, hindi pa kami nainitan ngayon. Tumataas ang kasanayan habang tumatagal. Nako, ngayon ko lang naintindihan kung bakit walang laman ng radiator. Butas pala ang radiator na to. Parang ulo ko. Hindi butas ang ulo ko, matalino ako. Binili ko pa nga ang sasakyan na to. Gusto ko lang talaga lumipat at yun lang. Alam nyo ba magkano ang serbisyo ng mga Gazelle ngayon? 50,000 rubles ang bayad sa isang biyahe, tapos kailangan ko pang bumalik-balik. Sige, handa na lahat. Tara na at kaunti na lang oras natin. Kailangan na talagang lumipat. Bilisan natin, ayos lang. Teka, yung distornilyador. Tapos na, ayos na. Sana matutunan ko gamitin to. Pinaglagay-lagay nila kung saan-saan. Lahat ay pasulong. Ayos lang. Normal ang putukan, walang makita. Aayusin natin ito. Oh, grabe naman. Ay, lintik. Dahan-dahan. Hindi dapat ganito, ha? Ay, grabe naman. Saan ba nanggagaling ang usok? Hindi ko maintindihan. Grabe. Parami ang usok, pare. Lintik. Grabe. Malaking problema to. Malaking problema talaga. Lintik, puno, aaray. Ikaw, grabe. Lintik talaga. Sobra na to. Puro usok na doon. Grabe talaga. Hindi masisira ang makina ko nito. Kailangan may gawin ako. Lintik, naririnig mo. Parang naubos na ang tubig. Kailangan itong ayusin. Grabe, tingnan mo ang daming usok. Pero kung may butas ang radiator at pababayaan, hindi tayo makakalayo.
Pero ayan, malapit na tayo sa destination, halos nandito na. Siyempre, professional ako. Ay, natapon na naman lahat, halata naman. Maglalagay ulit tayo at aayos din. Ubos na naman ang laman ng sistema. Ngayon, mas maingat na ako. Oo, dumarating ang pagiging professional sa paglipas ng panahon. Napuno na ba o hindi, hindi ko alam, pero parang napuno naman, parang ayos na lahat. Ay, grabe. Dito rin tumutulo, ang daming tubig na lumalabas. Grabe talaga, sandali lang ito. Hindi naman ito malaking problema. Sa tingin ko, alam niyo, bago ako lumipat, binili ko itong sasakyan na to ng 50,000 rubles. Kasi nga iniwan na lang itong sasakyan na to. Ang McDonald's ay parang may sariling autoridad. Kumbaga bihira na. At siguro kailangan muna itong ayusin bago lumipat. Abot pa ako. Sige, pumunta muna tayo sa base natin. Dadaan tayo ng kaunti sa kalsada. At pagkatapos nun, sisimulan na natin ang pag-aayos ng iniwang van ng McDonald's. Sige. Ngayon tuloy-tuloy na tayo. Walang hintuan. Ay nako, grabe. Ayos, nakaalis na tayo. Pero hindi pwede ang ganitong van sa lahat ng kalsada. Ngayon, maghihintay tayo ng evacuation at pupunta tayo sa base para ayusin ang abandonadong van ng McDonald's. Handa na lahat, nadala na natin ang sasakyan na ito. Ibig sabihin, ang abandonadong van ng McDonald's ay nasa base na natin. Ipapasok na natin to ngayon at aayusin para maging parang bago. Kasi, gaya ng naintindihan ninyo, mahirap talaga ang mga piyesa dito, pati na rin ang metal. Kaya kailangan talagang ayusin ang sitwasyon na to. Pero syempre, una sa lahat, kailangan muna itong hugasan. Paborito ko sa McDonald's ang Big Mac. Kayo, ano paborito nyo? I-comment sa ibaba. Abutin ng 7 oras para gawing parang bago ulit ang sasakyan na ito. Kaya sinimulan na ng mga tao ko ang paglilinis, tinanggal ang dumi, kalawang at alikabok. Tinatanggal ng mga lalaki ito gamit ang malakas na bugso ng tubig. Nakikita na natin ang orihinal niyang kulay, pula, matingkad, maganda. Naalala ko ang luma at magandang McDonald's. Kamukha na niya yung original na van ng McDonald's, di ba? Pero maniwala ka sa akin, simula pa lang to. Ngayon, maglalagay tayo ng espesyal na panlinis para mas luminis ang sasakyan. Naglalagay ang mga tao ng bula, kadalasan kulay rosas, kaya dapat itong pantay at maingat dahil mahal ito. Pagkatapos nito, hindi mo na makikilala ang sasakyan. Hayaan mo muna ng ilang minuto, tapos kiskisin gamit ang mga professional na brush at iba pang gamit. Itong mismong sasakyan ng maayos. Malaki ang van kaya matagal gamitin ng mga lalaki ang brush, pero nagsisikap sila para sa inyo mga manonood. Kaya mag-like at mag-subscribe kayo. Malaki talaga ang ginagawa naming trabaho. Maganda at astig ito at lalo akong naaalala ang McDonald's. Masarap umupo nun, pero dito sa sasakyan na to hindi komportable. Tingnan nyo, sobrang dumi at alikabok dito. Hindi talaga pwedeng magluto ng burger sa ganitong kalagayan. At dahil ako rin may gawa ng sunog, nadagdagan pa, linisin na natin ito. Tinatanggal ng mga kasama ang hindi kailangan, nililinis sa loob, tapos ginagamit ang vacuum para alisin lahat ng sobra, alikabok at dumi. Lahat ng ito ay natatanggal dahil sa professional na trabaho ng aking team. Nililinis nila ang loob ng sasakyan para hindi ito maalikabok at madumi. Ngayon, heto na ang pinakamahirap, ang paglilinis ng kusina. Sa normal na apartment, mahirap na ito, pero sa mobile na McDonald's, halos imposible. Sige, pero ginagawa na ng mga tao ito, nililinis, inaayos, hinuhugasan lahat, pati kalan at lababo at tinatanggal ang alikabok at dumi. Ibalik natin sa ayos ang mga gamit sa kusina at dekorasyon para magmukhang maayos, pero hindi pa dito tapos ang trabaho. Siyempre, kailangan ding linisin at ihanda ng mga tao ang katawan ng sasakyan bago ayusin. Mas mahalaga, gumagamit sila ng espesyal na panlinis at pampakintab para gawing mukhang bago ang plastic. Para maramdaman mong parang bagong sasakyan talaga. Parang kakalabas lang nito para magluto ng mga bagong McDonald's burger at hindi mukhang inabandona o galing sa auction na sasakyan. Sa madaling salita,
Inayos at nilinis ng mga tao lahat, pinalitan ang karatula at ito ang naging resulta. Ginawa namin ang kompletong pagpapanumbalik ng inabandona na McDonald's sasakyan na nahanap gamit ang coordinates na nabili ko sa auction. Oo, medyo malabo ang kwento kasi dapat masaya ito pero wala namang kaming dapat ikatuwa dahil kailangan naming gamitin ang van na ito para siksikin ng mga gamit at lumipat ng bahay. O tara, naghahanda na kami para sa paglipat. Lahat ng ito ay kailangan pa naming tipunin, lahat ito ay kailangan pang ilipat at kailangan pa naming hanapan ng paglalagyan. At itong van ko mula sa McDonald's ang tutulong sa akin dito. At lahat ng ito ay nangyari dahil sa Gelenwagen na ito. Mga kaibigan, kung hindi kayo alam kung ano ang nangyayari dito, kung ano at paano, panoorin ninyo ang pinakaunang episode sa pamamagitan ng link kung saan namin nahanap ang gilik na ito sa gubat at dahil dito nagsimula ang malalaking problema ko. Malaki na ang problema ngayon pero inaayos ni na mekaniko Vanya at Mote ang sasakyan at binibigyan ito ng bagong itsura. Dati siyang luma at sira pero ngayon unti-unti na siyang nagiging Gelenwagen Brabus. Marami pa kaming kailangang gawin. At bukod pa sa kailangan naming ayusin ang mga sasakyan, kailangan din naming umalis dito. Kailangan naming lumipat sa lalong madaling panahon. Kaya naman nagtatrabaho kami sa sobrang gulo at nakakatakot na mga kondisyon. Kung sabik na kayong makita ang bago naming lihim na base, siguraduhing mag-iwan ng komento at mag-like at isulat din kung ano ang pinaka-paborito ninyong segment sa akin. Sa kahit anong kaso, umaasa akong nagustuhan ninyo ang video at malapit na kayong maghintay ng bagong episode tungkol sa Gelik at iba ko pang mga pakikipagsapalaran. Ngayon, wala na talaga akong oras dito. Mga 6 o 7 araw na lang natitira bago ako makalipat. Sige mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Magandang 6-7 sa inyong lahat. Ako si Bia, paalam.